Okay. Nakikita niyo na po sa screen? Ito po, nakikita niyo yung confession. Wala po, hindi po lumalabas, Pastor. Okay. Sandali. Dali lang. Andyan na po, Pastor. Nakikita na Okay. namin. Salamat. Salamat. Salamat sa Diyos. Okay, let's go to the discussion. Let me know kung may problema ha. Sabihin niyo lang. Okay, so mag-umpisa po tayo ngayong gabi sa ating bagong series of studies. Ngayon po ay ang confession. So isa pong bahagi ito ng repentance. Kasi nga, ang repentance po, pagka na-realize natin na kailangan natin mag-repent sa mga kasalanang nagawa natin, kailangan po ang sumunod na step doon ay yung confession. So, handa na nating baguhin ang pag-iisip natin sa mga kasalanan. Yun po ang repentance, yung nagbago ang pananaw natin sa kasalanan. We have a different view, a change of mind sa lahat ng uri ng kasalanan. Ngayon po, magiging mas detalye tayo kung pupunta tayo sa confession. So, alam na uh, sa harap ng Diyos ay ikukumpisal natin ang ating mga nagawa. Ito po ay isang parts lang po ng confession kasi maraming bahagi ang confession, but tonight po, confession about sin ang ating pag-aaralan. Ang ating pong pag-amin, pagko-confess sa mga kasalanan natin sa ating mga kasalanan. Yun po ang topic ngayong gabi, sa bagamat malaki po yung subject na confession. Okay, so ang confession po ay tatlo ang dapat na mangyari. That God is praised sa ating pong gagawin, ang kasalanan ay na-acknowledge at nabalik ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi nga ang kasalanan po ay maraming nasisirang bagay sa ating buhay, lalo na sa ating mga Kristiyano, sa ating pong Christian walk. Ang Diyos ay hindi na naisasangtabi, ang kasalanan ay itinatanggi, at ang ating pong faith ay naaapektuhan din. So sa confession po, nare-restore ang tatlong bagay na ito. Nanunumbalik ang ating relasyon sa Panginoon, ang papuri ay sa Kanya, at ang kasalanan ay inaamin, ina-admit, at ang pananampalataya ay nababalik natin. So pumunta po tayo sa 1 John. Sa 1 John po ay isang aklat na talagang ini-explain ang posisyon ng mga Kristiyano. Yan ay kung ano ang dapat gawin at hindi gawin tungkol sa ating relasyon sa Panginoon. So maganda pong basahin natin to. Ito ang umpisa nating mga scriptures ngayong gabi. Okay, sabi sa 1 John chapter 1 verses 5 to 10 ang ating tatalakayan. This is the message we have heard from him and declare to you. God is light, in Him there is no darkness at all. Sabi nga ni John, nung sinulat niya ito, meron siyang nakita na obserbahan na siya ay talagang eyewitness doon sa nangyari. Nakilala niya, nakasama niya um, ang ating Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, idinideclare niya sa atin yon sa pamagitan nga po ng aklat ng 1 John. Okay. So, he is saying, ito po ang talagang pinanindigan niya at saka ini-stress niya that God is light. In Him, there is no darkness at all.
Maganda nga yung maintindihan natin ang bagay na ito na kailangan tayo ngayon, we are children of light. Why? Because ang ating Panginoon is light. He is our Father. Natural lang po, in-expect natin na magiging katulad niya tayo. Isa yun sa talagang dapat nating ipamuhay na tayo ay liwanag sa mundo. Hindi po pwedeng Kristiyano na tayo at tayo nabubuhay sa dilim. Sapagkat ang makikita ng tao sa atin ay kadiliman. Kaya nga sabi, kung ang Diyos ay walang dilim, dapat ganon din tayo. Kaya natin gawin yon. Kaya natin sundin, gayahin. Isa yun sa mga bagay na kayang-kaya natin kopyahin, gayahin ang ating Diyos. Doon po sa verse 6, kung makikita niyo po, if we claim to have fellowship with Him and yet walk in the dark or in darkness, we lie and do not live out. Makikita niyo po sa verse 6, hindi pwedeng ang kumpisal natin at ang pamumuhay natin ay magkaiba. Madali kasing sabihin ang ating katayuan, ang ating posisyon, ang ating katao ngayong tayo ay na-born again na. Pero kung iba ang pinapamuhay. Ipinaliwanag yun ng verse 6, nagsisinungaling tayo kung magkaiba ang sinasabi natin at iba ang pinamumuhay natin. At hindi natin hawak ang katotohanan. Ang sabi nga, we lie and do not live out the truth. Talagang matindi, no? Nagsisinungaling na tayo at wala sa atin ang katotohanan. Pero sabi ng verse 7, but if we walk in the light as He is the light, we have fellowship with one another. The blood of Jesus, His Son, purifies us from all sins. Ang sinasabi po, kung lumalakad tayo sa liwanag, magkakasama tayo at magkakatulad tayo. So kasama na tayo ng mga Kristiyanong lumalakad din sa liwanag. Kaya nga, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sins. Yun po ang resulta ng paglilinis sa atin ng ating Panginoon. Kung tayo ay nasa kadiliman pa, isang pruweba na hindi pa tayo nalilinis ng dugo ni Kristo. Remember po, ang gospel, it's about believing on the death and resurrection, the suffering, the death, and resurrection of Jesus Christ. And the blood of Jesus Christ, yun po ang pinakamahalagang bahagi na ibinigay sa atin ni Jesus sa kanyang pagkamatay. Ang dugo niya ang naglinis sa atin. Sapagkat doon nabayaran ang lahat ng ating kasalanan sa pagkamatay ng ating Panginoon. Kung itutuloy natin ang 1 John, sabi doon sa verse 8 ngayon, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Sabi doon sa verse 6, di ba? Tayo ay nagsisinungaling o hindi totoo ang sinasabi natin kung tayo ay nasa kadiliman. Doon sa verse 8 naman, ang sinabi, nagsisinungaling pa rin tayo kung hindi natin inaamin o hindi natin tinatanggap na tayo ay may mga kasalanan pa or nagkakasala pa. Kaya isang bahagi ito na dapat maintindihan natin mga Kristiyano. We have been saved from the wrath of God, but we will continue to struggle in sin. Isa ito na araw-araw, minuminuto na kailangan nating sumabak sa napakalaking battle na ito. Kasi battle nga ang tawag natin dito kasi hindi naman siya mahirap. Di ba? Talagang magpupursigi ka, talagang maghihirap ka para talikuran at iwanan ang kasalanan. Okay? So kailangan natin aminin ito, kailangan natin tanggapin ito. Dahil kung hindi, kahit anong kumpisal mo na sinabi mong ikaw ay born again na, ikaw ay wala ng kasalanan at wala ng bisa ang anumang kasalanan sa iyo, then you are just deceiving yourselves. Niloloko mo ang sarili mo at ikaw ay nagpapahiwatig ng walang katotohanan. Kaya ang sabi, the truth
is not in us. Kung hindi po nakakahiya ang mga Kristiyano ay sinasabi natin, inaamin natin, bagamat ako iniligtas na ni Jesus, binayaran na niya ang ating mga kasalanan, ako pa rin ay nagkakasala patuloy sa struggle na ito. Hindi po nakakahiya yon. Dahil isang malaking kapalaluan, kayabangan ang sabihin, hindi na ako nagkakasala. Wala nang bisa ang kasalanan natin. Kasi aminin natin o hindi, nadadapa tayo palagi sa ating mga ginagawa. Ngayon, in verse 8 po, hindi ipinangangaral na tayo ay magpatuloy sa kasalanan. Hindi yun ang sinasabi nito. Kailangan aminin natin na nagkakasala pa tayo. Pero ang pagkakasala natin ay hindi na po purposely, hindi na sinasadya, hindi na pinaplano. We're no longer living in sin. Although, every now and then, nadadaplis pa rin tayo, nadadapa tayo. So verse 8 is not pushing us to commit more sin, but it's only a realization na ikaw at ako ay nadadapa pa, nagkakasala pa, hanggang kunin na tayo ni Jesus, we be glorified, and then our redemption would be complete. Bakit kailangan natin kailangan natin paniwalaan ng verse 8? Kasi ipapaliwanag ng verse 9 ang gagawin natin. Hindi mo dapat itanggi na nagkakasala tayo. Kasi sabi ng verse 9, ang ganda ng pangako. Ang ganda ng ibinigay sa ating provision ng ating Panginoon. Ang sabi niya, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Ang ganda, di ba? Ang gandang katayuan ito, katotohanan na dapat nating malaman. So makita natin, ang subject natin ngayon ay kung gagawin daw natin ang ating pinag-uusapan ngayon, kung walang iba kundi ang confession. So if we confess, our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. Ang confession po ay ang pagsang-ayon, pagtanggap na mali ang ginagawa natin. Kung anumang kasalanan na yon ay mali, labag sa Diyos, ayon sa pananaw ng Diyos. Yun. Ang confession is agreeing with how God views sin. Hindi sa pananaw ng mundo, kasi iba ang view ng mundo sa kasalanan. Maraming tinotolerate, tinatanggap, at pinupush ang mundong ito na gawin natin ang mga kasalanan. So hindi lahat ng krimen, lahat ng kasamaan sa mundong ito ay tinatanggap na labag sa Diyos ng kamunduhang ito. So kailangan nga, ang confession is we agree with how God views sins. So kaya ang ganda ng verse 9. Lord, I confess to you my sins dahil sinabi mo na ito ay mali, nakatalaga sa Biblia na ito ay mali, iniutos mo, ipaniliwanag mo sa amin na ito ay mali, kaya sasang-ayon ako doon. Ganun po ang confessions of sins. So you are in agreement to what God has declared to be wrong or something that we must do. He is faithful. Ano po ang ibig sabihin nun? Pag sinabi ng Diyos na papatawarin niya tayo, kung mangungumpisal tayo, it will remain so. Hindi siya magbabago. Hindi siya magbabago, hindi siya mapapagod na magpatawad sa atin tuwing magkukumpisal tayo at aaminin natin, tatanggapin natin ang kamalian natin. And just, ano ang ibig sabihin nun? Ito pong word na just ay ibig sabihin makatarungan siya. So, lahat ng kasalanan ay hihingan niya ng kaparusahan. Diba? Yan nakatalaga sa Biblia. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan o kaparusahang walang hanggan. So, itong verse 9 ay pinapaniwalag sa atin na papatawarin tayo ng Diyos at mananatili siyang makatarungan or just.
Ibig sabihin, hindi magbabago ang pananaw niya sa kasalanan na kailangan bayaran ng kamatayan. So what is verse 9 telling us is yung just na nire-require sa atin ay nagampanan na ni Kristo. How beautiful is that? Jesus Christ has completed, done the requirement in us to experience the just punishment of God. He is faithful and just. Okay? So, hindi nagbago ang view ng Panginoon sa kasalanan. Lahat ng kasalanan ay may kabayaran, kamatayan. Pero kung kay Kristo tayo, binayaran na ni Kristo. Napakaganda. Napakaganda ng ating katayuan ngayon. Pinapatawad na tayo. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangakong patawarin tayo. At tayo po ay declared just. Declared na tayong righteous. Katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. At dahil katanggap-tanggap tayo sa harap niya, will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. So there is no sin that God cannot forgive. Walang kasalanan, gaano kalaki, gaano katindi, gaano kalalim, na hindi kayang patawarin ng Panginoon if we confess. Okay. Now, may I just give you a short reminder. Forgiveness, being just, being declared just, and purification from all unrighteousness will not free us, will not always free us from the consequences of sins. Yon. So kahit pinatawad na tayo ng Panginoon, tinanggap na rin tayo niya sa harap niya, hindi lahat ay inaalis niya tayo sa masamang produkto, sa masamang prutas, consequence ng ating kasalanan. Kaya po, kahit na tayo inapatawaran na, pagbabayaran pa natin yun. Kaya nga, marami pa rin lalo na nga yung ang example po, yung mga prisyonero na naggumawa ng krimen, bagamat pinatawad sila ng Panginoon, kailangan pagdusahan pa rin nila ang nagawa nila. Yon. So hindi lahat ng prisoners, ang mga inmates na born again ay makakalaya na. Nakalaya na sila spiritually, but physically they still have to suffer the consequences. So kailangan lang po natin paliwanagin dun sa verse 9. Okay? God will forgive us, purify us, but we will still suffer the consequences. The consequences could be in any form na mahapding nangyayari sa buhay natin. Physical death, or sickness, or destructions, or difficulties, problems, and all the destructive products of sin. Okay. Verse 10, if we claim we have not sinned, ayun, hindi tayo makasalanan, kahit na yung nakaraan natin ay itanggi natin na nagkasala tayo, we make him out to be a liar. Sino ang pinapasinungalingan natin? Ang Diyos mismo. Sabi ng verse 10, kung ang nakaraang buhay natin ay sa tingin natin ay napakalinis, then sinungaling ang Diyos sa ganitong katayuan. Okay? At wala ang salita ng Panginoon sa atin. Let me explain this. Lahat tayo po ay nagkasala noon, madumi, mabagsik na mabagsik ang ating nakaraan. Kahit hindi tayo nakorte, hindi tayo nakulong, walang krimen na nakatalaga sa ating pangalan, lahat po din yon ay madumi sa hanap ng Panginoon. Yung nakaraan natin. Okay? Kaya, kailangan natin ng Savior. At yun ay nalaman natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun. Kaya sabi sa verse 10, kung itinanggi mo na ikaw ay galing sa masamang katayuan noon, then ang ibig sabihin ba na ang Diyos ay nagsisinungaling at ang salita niya ay wala sa atin, sa ating buhay, wala sa ating puso? Yun. So yun po ang matindi na kung itatanggi natin na hindi na tayo nagkakasala ngayon o nagkasala tayo noong araw, nung bago tayo ma-born again, then hindi
parang sinabi na natin at in-declare na natin na ang Diyos ay hindi makatotohanan. So, we must never deny the sinful past. We were all had a sinful past at meron pa rin tayong pagkakasala ngayon. So kailangan natin talaga ang kaligtasan, ang ating kalakasan, paglilinis ni Kristo at pagpapatawad at ang repentance at ang confession. Kaya nga po, repentance and confession is not only a one single event. It must be a continuous event sa buhay ng Kristiyano. Patuloy ang ating paghingi ng kapatawaran. Patuloy ang ating pagkukumpisal ng ating pagkakasala. Okay? So, yun ang sinabi ng 1 John 1 verses 5 to 10. Okay? Ngayon, sinabi ng sinundan pa rin ng isa pang scripture, ano pang Bible verse, ang ating katayuan sa kasalanan. Ang sabi po doon sa Proverbs 28:13, whoever conceals their sins does not prosper. Yon. Kung itinatago natin ang anumang kasalanan natin, nakaraan, ngayon, yung nakaraan na tinalikuran na natin, na hindi na natin babalikan, at ibinigay na natin kay Jesus at i-claim na natin ang kanyang righteousness sa atin, or yung ating mga nagagawa ngayon na itinatago pa natin, kinukubli pa natin, or we are not confessing kung anumang kasalanan na hindi natin kino-confess before God. Binibigyan natin ng katarungan, binibigyan natin ng logic, binibigyan natin ng reason, o maliit lang naman yon, o maiintindihan ni Lord John. O wala naman akong nagawang perwisyo kahit kanino. Wala naman nakakaalam nito. Hindi ko na kailangan ikumpisal. There's a warning from Proverbs 28:13 na kailangan na malaman natin. Okay? Sino mang nagtatago ng kasalanan ay hindi uunlad. Okay? Hindi uunlad o does not prosper. Ibig sabihin, ikaw ay bigo sa lahat ng iyong ginagawa. Bagamat ikaw ay malusog, mayaman, nasa malaking kapangyarihan ka, you're wealthy, you're famous, you're strong, then those are not prosperous in the eyes of God. Because a prosperous person is one who is blessed by God, and they are blessed by God because they are obeying God. So the wealthy world, fame, position is not a true expression or proof that a person is prospering. Yan, matindi ang Proverbs 28:13. We are being prospered by God. Okay. So yun no, ang produkto ng nagkukumpisal tayo. If we confess, we will live victoriously, prosperously. Masagana tayo sa tagumpay ng pagsubok ng mundong ito. Not necessarily wealth, not necessarily riches, not necessarily property, but God can still do that also. Okay? Pwede niya tayo, nagbibigay din ng biyaya ang Panginoon in all forms of wealth and riches and health and strength. But not everything po. Kaya nga, iniiwasan natin ang pagtuturo or ang pagtanggap doon sa prosperity gospel na sinasabi na ang Kristiyano, kung talagang born again ang isang tao, ay mamumuhay na sa kalakasan o hindi na nagkakasakit at hindi naghihirap. Okay. So ang prosper na sinasabi doon sa verse 13 ay nagtatagumpay ka sa kasalanan, ikaw ay wala ng tanikala, you're no longer slave to sin, marami kang magagawa sa Panginoon na magagandang bagay, makakapaglingkod ka ng tunay sa kanyang kaharian, in your ministry, sa involvement mo sa church. Okay? So it's not always in terms of the worldly riches, wealth,
and fame. Okay. But the one who confesses and renounces them finds mercy. Yun po ang magandang makikita natin sa confession. Di ba? The one who confesses and renounces them. Okay, take note po. Confesses and renounces. So marami sa atin, marami sa mga Kristiyano na kinukumpisa lang kasalanan nila, inaamin na nagawa nila, pero hindi pa handang talikuran. Renounces or forsakes. Sabi, the one who confess and renounce or forsake sins that I have confessed will receive, find God's mercy. Yon. So, ang kaaawaan, bibigyan ng biyaya, bibigyan ng mercy ng Panginoon ay yung nagkumpisal at handang talikuran. Now, the question po is, what's the point of confessing if you're not ready to renounce? But it's a dangerous position kasi ang mangyayari, ikinumpisal mo, inamin mong ginawa ngayon, pero hindi mo kayang talikuran, then gagawin mo pa uli kinabukasan. So, it's a continuous cycle. So, kailangan kinukumpisal natin ay yung mga bagay na handa na natin talikuran, ihinto. Hindi na natin ipapamuhay. Okay? Dahil doon papasok ang mercy ng Panginoon. So, if you are living in sin, kahit mangumpisal ka pa araw-araw, mga bagay na hindi mo kayang talikuran, then God's mercy, you would not expect God's mercy to be on you. Ano ang i-expect natin? God's anger, God's punishment, and God's wrath. So remember po, may karuktong ang confession, renouncing or forsaking. So sino man sa atin na kinukumpisan lang kasalanan, kailangang talikuran. Aminin, talikuran. Aminin, talikuran. Aminin, talikuran. Confess, renounce. Confess and renounce. Doon magkakaroon tayo ng mercy ng Panginoon. Ang confession po ay may dalawang bagay na ginagawa sa ating buhay o naaapektuhan ang dalawang areas ng buhay ng tao. Ito po ang talakay natin ngayong gabi. I hope na everyone can remember, can have a clear picture dito sa dalawang bagay na nagaganap kung hindi tayo nagko-confess ng ating mga kasalanan. Number 1, unconfessed sins can result in sickness and weakness. Yon, may N yon, nawala po yung N. Ang mga kasalanang hindi natin ikinukumpisal, sinusurrender, tinatalikuran, ay maaari. Kaya nga sabi po maaari, can result in sickness and weakness. So it's makita nyo, matindi ha. Hindi natin pwedeng i-set aside and confessions every day, every moment na realize natin nagkasala tayo because it can result sickness and weakness. Okay? Makikita natin na ito po ay sinuportahan, may mga verses na nagpapatotoo na ganito nga ang nangyayari kung ang isang tao ay hindi tinatalikuran, iniiwan, kinukumpisal, at pinagsisisihan ang mga kasalanan. Okay, can result. Okay? So, hindi po natin pwedeng sabihin, italaga o i-judge na ang lahat ng nagkakasakit ay merong unconfessed sins. Hindi po ganon. Kaya nga nakalagay dito, can result. Hindi po sinasabing shall result, will always result. Dahil ang kasakit po natin, kailangan po matanggap natin, maintindihan natin, hindi lahat na nagkakasakit ay merong unconfessed sins. Pero kung may unconfessed sins ka, ay maaaring
makapagdulot sa ng sakit at kahinaan ng katawan. This is talking about physical. So unconfessed sins can affect us physically. Tingnan natin po sa scripture. Ang sabi sa James 5:13-16, is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Okay? And the prayer offered in faith will make the sick person well. Okay. So pwedeng ang isang may sakit ay gumaling pa sa pamagitan ng mga panalangin. Lalo na po yung mga tinatawag nating mga namumuno ng simbahan. Okay? Sabi sa verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. Magagalingin sila ng Panginoon. Ito po ang importanteng bagay. If they have sinned, they will be forgiven. So nakita nyo sa James 5 ay sinasabing merong relationship ang sakit, kapansanan, medical condition ng isang tao dahil sa kasalanan. Unconfessed sin. Kaya nga ang sabi, if they have sinned, they will be forgiven. So kailangan po natin itong prosesong ito ay maintindihan natin. Kaya kailangan natin yung mga church leaders natin, na mga godly men and women na ginagamit ng Diyos upang ipaliwanag sa atin ang ating spiritual condition. Dahil pwedeng i-explain sa atin or i-counsel tayo na baka meron tayong kasalanang hindi na ikukumpisal. Kaya yun ang nagdudulot ng sakit doon sa taong yon. Okay? So, we need godly men and women to help us, to pray for us, to pray with us, and to pray over. Yun pray with us, pray for us, pray over us. So yun, pinapagdasal tayo kaya nga yung sa Tagalog, limited kasi ibig sabihin na pinapagdasal tayo. Pero sa English, tatlo ang pwedeng gawin. We can be prayed over, we can be prayed for, our brothers and sisters can pray with us. Now, verse 15 is telling you and me that unconfessed sins can make a person sick. Kaya nga sabi, the Lord will raise them up. If they had sinned, they will be forgiven. Yun po ay itong mga cases na ang isang taong nagkasakit ay lahat ng gamot, lahat na ng klaseng medical intervention ay ginawa sa kanya pero hindi pa rin siya gumagaling. Maaring ang dahilan ay because meron siyang unconfessed sins. So nakikita niyo po, it's a dangerous position for a Christian to have unconfessed sins. Pagdudulot sa atin yun ng sakit, kapansanan. Okay? Kaya nga sabi sa verse 16, therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Okay. Confess your sins to each other. There are two points na sinasabi sa atin. Confess your sins doon sa mga taong pinagkakatiwalaan mo at responsible na ipagdadasal ka dahil doon sa mga kasalanang isiniwalat mo o ibinahagi mo sa kanila. So the Bible is not commanding that you confess your sins to anyone, to any man.
kailangan maging we should exercise wisdom and discernment na pipiliin lamang natin ang taong that we can trust na although sabihin natin na kasalanan natin sa kanila ay itatago nila ito, hindi nila isasiwalat at ipagdadasal nila tayo doon sa mga kasalanang ikinumpisal natin. Number 2, yung pong verse 16 ay maaari ring sinasabi sa atin kung nagkasala tayo sa bawat isa, ikumpisal natin, ihingin natin ng tawad. Yan sabi, confess your sins to each other. Because unconfessed sins, unforgiveness can also produce weak bodies, sick bodies, so that you may be healed. Again, verse 16, kung nakikita niyo po, confession and healing can go hand in hand. Sabi, therefore confess your sins so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sino po ang righteous person? Ikaw at ako na mayroong tamang katayuan sa harap ng Diyos at nilinis na tayo ng dugo ni Kristo at ibinigay na sa atin ang righteousness ni Jesus Christ. So kung ang isang tao ay righteous, ang dasal niya ay effective. Sabi, di ba? The prayer of a righteous person is powerful and effective. Again, this is a description to us what confession can do. Our prayers will be powerful and effective kung wala na tayong kasalanang itinatago sa loob natin, sa puso natin, nakumpisal na natin, then we are truly righteous in the eyes of God. Kasi ang isang taong tumanggap ng righteousness ni Jesus Christ will never, never, never purposely live in sin. Hindi na yun ang pamumuhay niya. Kaya ang dasal niya ay sinasagot, pinapakinggan ng ating Panginoon. Totoo ba yun, mga sinabi ko? Well, tingnan natin ang sinabi na yung si James. Is that enough? Hindi pa enough. Maaari sa atin. Hindi pa tayo kumbinsido ni James na mayroon ngang connection. Ang kasalanan at ang ating panalangin. Ang sabi po sa Proverbs 3:7-8, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Ito pong dalawang sentence na ito ay nangangahulugang ikaw ay dapat talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Do not be wise in your own eyes. Do not reason out. Do not give logic. Do not justify your sins. That's being wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Ayun, maniwala ka sa Diyos. Katakutan mo ang Diyos. Have the holy fear in God na handa mong talikuran ang anumang kasalanan at kasamaan. Okay. In other words, simplify. Confess your sins. Admit your sins. Okay? And what will happen? Look at this po. Look at verse 8. This will bring health to your body and nourishment to your bones. So, again, relationship to confession and healing, or sin and sickness, or nagiging mahina, or nagiging may diferensya sa ating physical bodies. Okay. Now, we can see two scriptures na. James, sinasabing may koneksyon ang kasalanan at kagalingan. Proverbs is now saying to us, ang kasalanan din na hindi mo ikinukumpisal. If you're not shunning evil, if you're not forsaking evil, hindi mo tinatalikuran ng kasalanan, ang masasama, hindi ka tatanggap ng kagalingan.
Dahil ang sabi sa verse 8, if you confess your sin, forsake evil, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Yan po. Lumilinaw ang sinasabi sa atin ng scripture. Dalawa na po. Tingnan pa natin sa verse sa Psalms 38. Because of your wrath, there is no health in my body. Yung writer po ng Psalm 38 ay kinakausap niya ang Diyos. Kaya ang sabi niya, because of your wrath, dahil sa puot mo, Panginoon, there is no health in my body. Wow! Another direct relationship ng kasalanan at ng sakit, or hindi tayo malusog or masasakitin, mahina, kung anong kapansanan ang lumalabas sa ating kasalanan. Ang sabi, because of your wrath, there is no health in my body. Dahil na-experience niya ang hapde, ang puot ng Panginoon. Okay? There is no soundness in my bones. Okay? There is no health and there is no soundness in my bone. Bakit? Because of my sin. Verse 3. How can that be more clear sa atin? Hindi pa ba maliwanag na maliwanag yun na sinasabi ng Biblia? Kaya maraming may sakit, mahina ang mga buto, mahina ang mga laman, mahina ang katawan because of my sin. Yung writer na ito, kinukumpisal niya, Lord, kaya ako may sakit, kaya ako ganito, inaamin ko ngayon, tinatanggap ko ngayon, naliwanagan ako ngayon, na kaya ako may sakit dahil na-experience ko ang wrath mo, ang puot mo. Okay? Now, tuloy natin. Verse 4. My guilt is overwhelmed me like a burden too heavy to bear. How many of you can agree na ang kasalanan ay parang napakalaking pabigat sa atin? Very true. Ito pa, my wounds fester and are loathsome because of my sinful folly. Again, direct relationship between sin and physical sickness or ailment. Kaya nga ito, sabi, maging ang mga sugat ko ay lumalala at nakakadire because of my sinful folly. Again, talking about physical condition, because of unconfessed sins. I am bowed down and brought very low. All day long I go about mourning. Okay, so talagang parang inilimpaso na siya sa sahig at naghihinagpis siya. Sabi, I am bowed down and brought very low. Na-realize itong writer na ito na bumagsak siya talaga dahil sa unconfessed sins. Okay? My back is filled with searing pain. There is no health in my body. Kaya, kung ano ng sakit ang lumalabas sa kanya. Kaya ito, sabi niya, ang likod ko ay mahapdi ang nararamdaman kong sakit. There is no health in my body. I am feeble, mahina, and utterly crushed. Madali akong bumagsak. I groan in anguish of heart. Lagi ako naghihinagpis. Okay? Mahina, reklamo ng reklamo, madaling bumagsak, madaling magkasakit. And I groan in anguish of heart. Verse 9, all my longings lie open before you. Lord, my sighing is not hidden from you. Sabi nung writer na ito, ang lahat ng aking hinagpis, iyak, pagdadalamhati, pagdurusa ay nakikita mo, Panginoon. My heart pounds, my strength fails me. Even the light has gone from my eyes. Nakita niyo po, lahat ng parte ng katawan ay naaapektuhan. May sugat na umaagnas, na mabaho, na nakakadire, naghihinagpis ka sa sakit, my back filled with searing pain, no health in my body, ako ay mahina, madaling magkasakit, lagi akong naghihinagpis. Tapos sabi niya, pati mata ko ay nalalabo na. Even the light has gone from my eyes. Why?
because of unconfessed sin. Kaya itong Bible, yung mga verses na ito, sinasabi sa atin na meron pong relationship ang hindi natin ikinukmisal ng kasalanan. Psalm 32 po. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. Yun, maghapon kang dumadaing sa mga nararamdaman mong sakit at panghina. Verse 4, for day and night your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of summer. Yun daw kalakasan niya parang hinigop na nawala sa init ng summer. Kasi 'di ba parang pag summer parang nanghihina tayo. Pag may heat wave, ang dali nating mapagod. Yun ang sinasabi ng verse 4. Ang lakas natin ay parang hinigop ng mainit na panahon. Pero ang ginawa niya, ito, verse 5, then I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. What's one word equivalent ng I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity? One word equivalent. Confess. Yun ang ginawa nitong writer na to, nitong taong to. I confessed. Ganon. Kung papaikliin mo yung sinabi, I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. Or, ang confession po, ang ibig sabihin, you acknowledge your sin to God, kasi ito to you, kausap niya ang Diyos, did not cover up my iniquity. Hindi ko na tinakpan, hindi ko na ginastify, hindi ko na itinago ang aking kasamaan. I said, sabi nito, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. What is this verse telling you and me? Again, connection between unconfessed sins and physical sickness. Okay, that's number 1. Unconfessed sins can result in us being sick and weak. Number 2, watch out lang po na kung merong pumasok na hindi maganda. Unconfessed sins can result in unanswered prayers. Again, the second horrible result of unconfessed sins, sickness or unanswered prayers. At hindi, no? Sakit at hindi dinidinig ang ating mga kasalanan, ang ating mga panalangin sa mga unconfessed sins. Okay, 1 Peter 3:12. For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayers. Wow! Ang tenga daw ng Diyos ay talagang pinapakinggan ang panalangin ng mga matuwid. But the face of the Lord is against those who do evil. Makikita natin, galit ang Diyos sa makasalanan. So hindi po totoo na God loves the sinners, hates the sin. 1 Peter 3:12 is belying those statements na popular statements. So hindi po wag na natin gamitin po 'yon. Hindi po totoo 'yon na para mapagaang natin ang kalooban ng isang tao nagkasala, sabihin natin sa kanya, don't worry my brother, don't worry my sister. God hates your sin but loves you. But 1 Peter sinasabi sa atin, the face of the Lord is against those who do evil. Hindi lamang sa kasalanan, doon sa gumagawa ng kasalanan. So, God hates the sinner. God hates the sin. God hates the sinner. Matindi ang galit ng Diyos sa kasalanan at sa nagkakasala. O, nakita natin po, unconfessed sins.
Galit ang Diyos sa mga hindi handang magkumpisal. Hindi handang aminin at magsisi sa kanilang kasalanan. Sino yon? So those who are refusing to confess and to repent, ano ang tawag sa kanila? Those who do evil. Kayong mga punong-puno ng kasamaan. Hindi pakikinggan ng Diyos ang inyong panalangin. Ito pa, Psalms 34:15. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. See if you are a person who confesses, who repents of your sins, every sins na na-realize mo o na-prompt ka na mali, or the Holy Spirit convicts you, then go right in there to confess and to repent. Huwag niyo nang patagalin. Kung na-realize niyo na tatrabaho kayo, ano ba yung huminto kayo sandali, pumunta kayo sa kitchen or sa CR, confess it right in and there kasi baka makalimutan nyo pa lumagpas pa yung araw. At saka, di natin alam kung ano mangyayari sa atin. Kaya right then and there, kung ma-realize natin na convict tayo ng Holy Spirit, pinaalala niya sa atin na may kasalanan tayong nagawa, nasabi, naisip, then confess it and repent. Kasi sabi, ang ganda-ganda ng pangako ng Psalms 34. The eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their cry. And Proverbs 28:9, if anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. This is God speaking to all the people. Kung hindi daw natin pakikinggan at susundin ang kanyang instruction, if anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. Ang tindi ng Proverbs 28 kasi hindi na pakikinggan ng Diyos ang panalangin ng isang taong makasalanan at yun po ay namumuhi siya. Detestable. Wow, ang tindi, no? Hindi niya na pinapakinggan at namumuhi siya. Kung namumuhi siya sa mga panalangin ng mga taong makasalanan. Diba? Lahat naman po ng tao nagdadasal kahit yung mga unbelievers. Lalo na kung nagka-problema sila, nagkasakit sila, matawag sila sa Diyos. Pero sabi dito, the prayers are detestable. Those who are not obedient to His instruction. Now po, dalawang mabigat na bagay ang naaapektuhan ng unconfessed sins. Kung hindi tayo handang magkaroon ng confession sa ating kasalanan, maaaring magkasakit tayo o maaaring manatili ang ating pagiging mahina at masasakitin at ang ating mga panalangin ay hindi tutugunan, pakikinggan, sasagutin. Ganun kabigat ang confession po. Kaya nga tatalakayin natin to pamamagitan ng ilang meetings, ilang Tuesdays. Dahil napakalaki ng subject na ito. It cannot be completed in one meeting. Ngayon po, tanong ko sa inyo. I have a question to you and let's have some interaction. Why do people conceal sins? Bakit pinipili ng tao na itago ang kasalanan kaysa ikumpisal? Ano sa palagay nyo, what are the reasons? Bakit ang isang tao ay nag-aatubiling mag-confess or pinipili niyang itago ito kaysa ikumpisal, kumpisal sa kapwa, doon sa nagkasala sa, or sa Diyos? Ano sa palagay nyo ang mga reasons? Anyone po? Who can, let's have some interactions o input na galing sa inyo. Nahihiya po. Sure, yeah, that could be. Nahihiya siya, lalo na kung Nahihiya po, Pastor. That's correct. That's correct. Asher, no?
nahihiya nga. Lalo na kung ang kukumpisalan mo, ang aaminin mo ang kasalanan ay yung taong naargabyado mo o nagkasala ka. Nahihiya ka. Kasi nga, ang tao, meron tayong pride. Ayaw nating maapakan, ayaw nating mag-humble, ayaw nating tanggapin ang ating mali. So, nahihiya. What about the others po? Ano ang reason? Bakit ang tao ay hindi nagko-confess? Nahihiya, may pride. Sino yun? Sino sasagot? May kuwan po si kuwan Lablab, ang sabi niya po, hindi pa kaya talikuran yung kasalanan. Could be. That's also true. Hindi pa niya kayang iwanan ang isang kasalanan. Kaya ayaw pa niya ikumpisal. Halimbawa, pagbalagyan na natin po ang pornography. Maring ang tao ay ayaw pang iwanan ang masamang gawain na yan. Kaya kamukha napasok sa atin kanina. Kaya ayaw pa niya ikumpisal. Ayaw pa niyang aminin. Ayaw pa niyang itapon ang masamang gawaing ito. Ang paglalasing, ang pagsisinungaling, ang pag-gossip. You don't want to confess yet because you enjoy doing those things. Okay, so nahihiya at hindi pa kayang talikuran. Ano pa po sa palagay nyo ang dahilan bakit ang mga tao ay hindi they're not confessing their sins? Renilda? Pastor. Pastor, minsan may mga tao kasi, Pastor, kaya hindi nila na i-confess yung mga kasalanan nila. Kasi, pa sila, Pastor, nasasayahan pa sila sa mga kasalanan yun at patuloy pa rin silang gumagawa. Hindi pa nila kayang ibitawan kasi masaya pa sila sa ginawa nila. That's correct. Yun po, tama. So, nahihiya, hindi pa kayang talikuran at nag-i-enjoy pa. Yon. Very correct. Kaya ayaw pang talikuran ng ang kasalanan, ayaw pa ikumpisal at ayaw pang ipagsisihan. Kamukha po ng immoralidad, mga sexual sins, yung mga bagay na yun ay nag-i-enjoy pa ang tao. Kaya ayaw pa nilang ihinto dahil ang requirement po ng true repentance is change of view sa kasalanan. Magbabago ang iyong pag-iisip sa kasalanan, tatanggapin mong mali yun. At ikaw ay magko-confess. Confess it before God that you've done it, you were doing it, and you want to stop it. Nag-i-enjoy ka pa. Nahihiya, hindi pa kayang ihinto. Pangatlo, nag-i-enjoy pa. Meron pa kayong naisip? Na nga dahilan ang mga tao ay hindi pa nagko-confess. Pastor, ang kuwan po, baka yung isip nila normal lang kasi lahat po ng yun tao ginagawa na rin yan Yung mga ganun po. That's good. Maganda yon. Tama yon. Yung gusto nila na acceptance. Or they belong to the crowd. So if everyone is doing it, ayaw mong masa echapwera ka, ayaw masabing hindi ka nila kasama, ginagawa mo yon. Yeah, maaring yun ang dahilan because everyone is doing it. So, join them. Yeah. So, nahihiya, hindi pa kayang talikuran, nag-i-enjoy pa, or you just want to go along with the crowd, you want to do what the world is doing. Meron pa? Anyone else po? Blindedness po. Ano, Pearl? Blindedness and hardness of heart. That's true. Oo, bulag ka. Kasi yung ginagawa mo, hindi mo kinukumbisa lang isang bagay na hindi mo tinatanggap.
na mali yun. Hindi mo pa nakikita. Hindi mo pa nakikita na yung bagay na yon ay labag sa kasulatan ng Biblia. You're blinded, spiritually blinded. Wala pang revelation sa'yo. Ang mga hidden sins. Whether it's immorality, whether it's lies, whether it is suspicions, evil thoughts, yung mga bagay na yon. So kailangan talaga na ang tao ay mabuksan sa mga bagay na ito at ma-realize nila na mali yun. So lahat po yun ay tama. Okay? Maaaring ang isa pa na maidadagdag ko is because God wants to test God or to test His patience, to test God's grace, God's mercy, God's love. Kasi mga tao ganun, ayaw nila magkumpisal. Mabait naman ng Diyos eh. Mabait naman si Lord. Mahal ako ni Lord. Tsaka na lang ako magkukumpisal. Mag-enjoy muna ako. I'm still young. I'll enjoy life. Tsaka na lang ako magsisisi. Tsaka na lang ako tatalikuran ng mga bagay nito. Kaya nga sabi, maganda yon. I'll still enjoy it. Nag-i-enjoy pa ako ngayon. And yun nga, you are testing God. Do not test God's patience and God's grace. You keep saying, God will understand. God will accept me. God loves me. Those are dangerous prepositions. Kaya ayaw nating magkumpisa. Because nga, siguro marami na tayong nadinig na maling katuruan. God hates the sin, but God loves the sinner. Kaya po yung statement na yon, it's dangerous. Mahal pala ako ng Diyos eh. So I'll keep doing this. Mahal ako ng Diyos. God loves the sinner. I continue to live a sinner because nadinig ko sa pangaral, nadinig ko sa katuruan, God loves the sinner. No, it's definitely not. We should not test God. Test His patience, test His grace, abuse His grace. Sa pa yun, di ba? Kasi nga, hindi tayo nakakaramdam ng hapdi sa buhay. Hindi tayo nagkakasakit. Kaya tuloy natin ginagawa ang kasalanan. Akala natin, yun ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi natin natatanggap ang palo niya, ang disiplina niya, kanyang punishment. Kaya patuloy. So we are abusing His grace. God would withhold punishment. Kaya nabasa natin sa Biblia, God is patient. He does not want anyone to perish. Kaya hindi lahat ay pinapatik naman na ng Diyos, inaalaw ng Diyos ang hapdi sa buhay na dumating doon sa mga taong nagkakasala. Gusto ng tao na ma-realize niya na maaaring because of God's goodness, ma-realize ng tao ang kanyang kamalian. Yun, sabihin natin, ang bait ng Diyos. Mabait ang Diyos. God is forgiving God. God is a loving God. God is a merciful God. Ganon. So do not abuse those things. Huwag natin samantalahin, abusuhin ang kabaitan ng Diyos. Magsisi na tayo. I-confessal natin ang ating kasalanan. Okay? First, kung meron tayong opportunity doon sa taong nakaaway natin, ginawa natin ng kasalanan, mag-umpisal natin, i-agree natin. Kung talagang ma-realize mo na mali ang ginawa mo, confess, admit, ask for forgiveness, and confess your sins. Kasi no one can conceal. Kaya nga doon sa sinabi doon sa Proverbs and Psalms, do not conceal. But in reality, wala ka naman talaga mako-conceal sa Panginoon eh. Wala ka maitatago sa Kanya. So the word conceal, it means you're not ready to accept, agree that it is wrong, and that you're ready to renounce or forsake. So hope everyone po ay nagkaroon ng liwanag sa gabing ito. Tingnan natin paano. Okay, meron lang mga comments kasi, no? Maraming namatay na
na makasalanan na hindi nagsisi at nag-confess ng mga kasalanan mula noon pa hanggang ngayon. Yes, that's dangerous. Do not let you die in your sins. Huwag mong pahintulutang mamatay ka sa iyong kasalanan. Dahil ano ang kahihinatnan mo? Well, God's eternal punishment. Nahihiya sila, kaya habitual ang paggawa ng kasalanan. Yes, yun nga na-discuss natin kanina, maraming nahihiya, nag-i-enjoy. Paano kung ayaw mong iwanan ang lahat ng kasalanan at bukas ay hindi ka na magising pa? That's true. Kaya nga, in-explain ko kanina, do not test and abuse God's patience. Maaring ito na ang huling araw mo. Hindi ka na magising bukas. Kaya pagsisihan na natin kagad. Confess your sins as soon as you realize it is wrong. God has prompted you. Someone told you it is wrong. It's a sin. Confess it. Repent. And ask God's forgiveness. Remember po, ngayong gabi na pag-aralan natin 2 areas of unconfessed sins. It will affect you physically. And number 2, it will affect your prayers. Anyone else as a question po? May ganun kayong question? Gustong linawin bago tayo magtapos? Sa ating topic po na confession. Wala na po kayong gustong idagdag? Wala kayong gustong linawin? Thank you. Salamat po na nagtiyaga na nandito ngayon at nanatiling nakalog in despite po na naging problema natin kanina, malagim na problema kanina. Na nandito pa kayo at sama-sama tayong nag-aral ng salita niya. Pagamat di natin natapos ang kanilang prayers, I hope Renilda can understand that. Bakit kailangan iputulin natin ang Zoom kanina. But we were able to worship God, panguna ni Daryl, despite nung brownout sa kanila. And here we are, receive the teachings from God. So, kung wala na pong question, wala na idadagdag. Or, lastly po, anyone who has a praise report. Ako po, Pastor, may praise report. Yes, Cha. Good evening po sa lahat. Last weekends po kasi nagpa-kuha na po ako ng blood test. So, kanina pong umaga, tumawag yung GP ko, yung doctor. And she gladly advised me na everything is normal and I shouldn't be worried. Beautiful. Everything is normal and nothing to worry about. Thank you for sharing that. Thank you for sharing that chat. Yes, may sabihin ka pa, Cha. No po, all good po. Thank you po so much sa lahat mo na prayer. I really appreciate that. That gives me a lot of strength po. Yes. Yun ang maganda sa meron tayong ganitong pagsasama-sama o grupo na we pray for one another. Just let everyone knows kung meron kayong prayer needs, go and let Pearl know. Isasama niya sa ating pong prayer list o dun sa mga prayer request. And yun nga, maganda yon. Thank you, Cha, na yun pag iminabahagi natin na pagka-answered prayers or healing, restorations, forgiveness, kung ano man pong natanggap natin sa prayer request, yun maganda. Nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon at nakakapagpalakas sa atin. Beautiful praise report from Cha. Anyone else po? Ako po. Pearl. Sige. About mama po, completely okay na si mama ko ngayon. Nakakakain na siya and nakakapunta na din anywhere. And the best thing is, magsa-start na siya ng kanyang own discipleship group, yung mga ka-age level niya po. And one day daw po magte-testify siya doon sa isang church sa amin.
sa kanyang praise report po. And then, talagang uhaw siya ngayon sa salita ng Diyos kasi nagpabili talaga siya ng giant Giant print. letter Bible, Giant print. giant print Bible. Yeah. Tapos gustong-gusto niya at parang siya pa nga nag-e-explain sa akin yung tungkol sa nabasa niya po. Talagang That's naintindihan good. niya. Alam mong Holy Spirit is working in her because you don't have to explain it to her. Parang nangungusap talaga yung Diyos sa kanya. Yun po. Beautiful. Beautiful yung after yung kagalingan tinanggap ni ni mami ni Pearl ngayon may discipleship group, nagbabasa ng Bible, nagpabili ng Bible, giant print. Wow. Ay, additional lang po pala regarding sa topic natin ngayon, yung about unconfessed sin. Kasi although nag-surrender na yung mama ko nun, pero meron pa kasing mga naiiwan na idolatry sa bahay. So, hindi nagsa-stop yung suka niya nun, parang hindi pa rin, nanghihina pa din siya, and then she asked the Lord kung anong dapat niyang gawin. Kasi parang binuhos naman na daw niya yung buhay niya nun, pero parang binuksan ng Panginoon yung mata niya na meron pa din siyang mga idol sa bahay. So, pagkatapon niya nga po talaga nun, talagang completely, right away after that, nawala yung karamdaman niya. Naging okay siya simula po dun. Kaya totoo po talaga yung concealing sin ba na oo, yun po. Yeah, you will not prosper. Yon. Tama yan. Thanks, Pearl, for sharing that. So marami pong nadudulot sa atin ang pagtanggap, magkaroon ng relasyon sa Panginoon, at pag-confess, pag-repent, pag-iwan ng mga kasalanan. Beautiful. Sabi pa rin dito sa chat, mayroong gustong confess sa isip at puso niya but ayaw ng flesh niya. Pero kung itatalaga natin talaga, yon, marami nga yun, iniisip nila magko-confess sila, pero ang katawan nila nag-i-enjoy pa. Pero kung italaga natin sa isipan natin at sa puso natin na hihinto ko na ito, tatalikuran ko na ito, ang laman po natin ay susunod. Susunod ang physical natin. Kasi ang nagdidikta sa gagawin natin ng physical natin ay ang laman ng puso natin at ang isipan natin. Kaya ang sabi ng Biblia, renew your minds so you can understand and know the will of God. And do not harbor sin in your life. Do not walk in the dark. Do not live in darkness. Yun. So, totoo po yun. Totoo yung sinabi dito sa chat na maraming nag-iisip pero nag-i-enjoy pa siya. Kung bagsa nag-i-enjoy pa ang kanyang laman, kanyang carnality, kaya ayaw pang talikuran ang kasalanan. But remember, do not test God because we do not know kung ngayong gabi, pag natulog tayo, bawian na tayo ng buhay o kinabukasan o sa susunod na araw. We do not know kung kailan tayo kukunin na Panginoon. Kaya kailangan handa tayo at malinis ang ating puso. So, my advice po, confess, repent as soon as you are prompted, as soon as you become aware of a sin, wrongness that you have said, thought, or committed. Bisal po natin ngayon. Any time of the day, just pause for a while. You're driving, you're working, you're swimming, you're running, you're walking. Soon as you realize, repent and confess. Thank you po. If you have any other question that you'd rather ask after the Bible study, I'm willing to stay po after the Bible study. But for now, let's close in prayer. Si Rob ang naitalagang magko-close ng prayer natin sa gabing ito before we say good night. Rob? Okay, let's pray. Father in heaven, salamat po sa araw na gabing ito at salamat po sa inyong anak na si Jesus Christ at sa kanyang mga teaching po. Salamat po kay Pastor Noel sa leading ng Bible study na ito at sa mga participants ng gabing ito po. Bless us, Lord God, sa aming
pagtulog ngayong gabi at protection sa ngayong gabi po. At salamat po sa discussion ngayong gabi na aming matatak sa aming puso, sa aming isipan na kami po ay mag-confess sa inyo, Father God, aming mga kasalanan at kay Jesus Christ po patuloy kaming nagpa-follow sa kanyang teaching sa aming taos-pusong panalangin sa aming buhay po. Madadala namin 'to sa araw-araw at sa aming ah, pamumuhay sa mundong ito. At ngayong gabi po ay tinatapos namin ang Bible study na ito sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Thank you, Rob. Thank you, everyone. Renilda, salamat. Salamat sa panalangin mo, bagamat hindi natapos. Thank you. Thank you, Daryl, sa pamumuna mo. So, kung ready na si Lablab, so let's turn on our cameras kung willing po kayo. Let's have a group photo. Thank you. Hello, Jeff and Pearl. Lapit na, lapit na. Palapit ng palapit. Thank you, Ronel. Thank you for sharing those sa ano natin kanina yung link. Thank you, Arnold. Thanks, Christine, for inquiring about yung venue. Ganap tayo. Mag-isip tayo. So, hindi pala pwedeng venue. Thank you, Cha, for that praise report. Thank you, Asher, for staying. Lynn and Andrew. Nanay Ninita. Thank you po. Thank you po sa inyo. Thank you po, Tatay. Thank you, Renilda. Okay, ready na po. Okay, ready na. And 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3. Thank you. Thanks, Thank you. everyone. Good night. Have a good Salamat rest. po. Have a good rest. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Thank you. Salamat po. See you all in Canberra. See you po. See you See in you. Canberra. See you po. Those in the Philippines, join us sa live streaming sa Canberra po. Excited po yung mga nasa Philippines sa Sunday. Sige po. Join us po, join us. Thanks, Renilda. Thank you po, Pastor. Salamat sa lahat. Thank you. Good night. Good night, everyone. Thank you po, DLCC. Good night. Have a good rest. Okay.